Hello mga mamis. So, pag-uusapan natin ngayon ay ang struggle namin dito sa Amerika nung pagdating namin dito. So, akala natin yung unang struggle talaga ay yung apat na klema, apat na season dito. Pero sa akin kasi parang okay lang naman sa akin yung lamig. Lalo na yung init, 'di ba? Sa Pilipinas mainit din. Tapos parang yun lang naman yung snow. Yung snow lang naman yung nag-iiba dito. Pero yung totoong struggle talaga pagdating dito ay yung pag-a-apply ng green card. Yes po. Kami, mag-iisang taon na kami dito nung anak ko, simula nung pagdating namin. Dumating kami dito August 10, 2025. Pero wala pa ring green card. Yes po, ganun kahirap. Doon kami sa Los Angeles. So, kailangan pa naming bumiyahe ulit, sumakay ng eroplano pagkatapos ng napakahabang oras galing sa Manila hanggang Los Angeles, walang stopover. Galing sa pagdating namin ng Los Angeles, sasakay ulit kami ng eroplano papuntang Las Vegas. Tsaka doon kami namalagi ng halos 2 linggo sa kami sa Las Vegas. Kasi dumating kami ng August 10, tapos nagpakasal kami agad-agad August 18, 2025. So doon kami sa Las Vegas nagpakasal August 18. So nag-process na kami ng ng lahat-lahat ng kailangan, lahat ng papers. Dala na ng asawa ko yung mga papers na kailangan para sa kasal namin. Pag fiancé visa ka, within 90 days simula nung pagkadating mo dito sa US, within 90 days dapat kasal na kayo ng fiancé mo. Kung hindi, babalik ka ng Pilipinas. So ang ginawa namin, na malagi kami sa Las Vegas kasi mas mabilis doon. Mas mabilis ang process doon sa Las Vegas. Pagkadating namin ng 10, August 18, nagpakasal kami. Ganun kadali. Walang bisita kahit ni isa. Okay lang yun kasi naman yung civil. Tama ba? Civil wedding yung kasal namin. Tapos kinabukasan, na-receive agad namin yung aming certificate, yung marriage certificate. Tapos yung kasal ay August 18, kinabukasan inantay lang namin yung ma-receive namin yung yung marriage certificate namin, tsaka babiyahe na dito sa bahay, sa mismong bahay ng asawa ko dito sa Missouri. Tapos yun na, pagkadating na namin dito sa sa bahay, agad na namin na pinrasis yung sa green card, which is may agency naman kami, pero hindi ko na sasabihin kung anong agency kasi alam nyo na. Nag-process kami ng green card para sa green card namin nung anak ko kasi yung visa is K1 visa at saka K2 visa galing ng Pilipinas. So dalawa kami nung anak ko. Yung sabay pumunta dito, K1 at saka K2. So, September, pagkadating namin dito, September, o ng first week ng September yata, nag-process kami kinontak na namin yung agency para ma-process na yung aming green card. So, September, nag-process kami ng green card. Ilang buwan yung inantay namin bago naka-receive ng sulat galing sa sa USCIS. Tapos nakalagay doon nung na-receive ko yung ko. Actually sa akin lang yun. Ito pala. Una ako naka-receive ng sulat galing sa USCIS noong December 1, 2025. Na, yun nga, welcome to USCIS. Yung gagawa ka ng ng online account
para doon mo ma-check lahat ng yung status mo tungkol sa case mo doon sa sa pag-apply mo ng adjustment of status, yung green card. So, una ako naka-receive ng notice galing USCIS sa December. Mga 3 buwan. Mga 3 buwan simula nung nag-apply kami ng ng green card, saka ako naka-receive ng ng sulat galing sa kanila. So December 1, 2025. Susunod ko na receive na sulat galing sa USCIS itong appointment notice. Yung na siya, biometric. O, diba? Sunod-sunod na. Yung biometric. Ang maganda lang, kasi hindi na kami kailangan bumiyahe ng malayo. Kasi meron din kami dito na may office din sila dito malapit sa amin. Hindi abot ng 10 minuto yung biyahe papunta sa office nila dito, malapit lang. So next kung naka-receive ng pagkatapos mo naka-receive na itong unang sulat, wala ka nang gagawin kundi maghintay na lang ng ng mga sulat ng mga susunod mong gagawin galing sa kanila, galing sa USCIS. Susunod kong na-receive ay itong biometrics. Na-receive ko siya December 6. Isang linggo lang. Hindi nga umabot isang linggo. Tapos ang nakalagay dito sa biometric na na sulat kung kailan yung schedule ng biometric mo. So ang schedule ng biometric ko ay December 23. Diba? New Year's Eve. Ay hindi pala. Christmas, magi-Christmas talaga. Pero open sila. Tapos sunod ko na-receive yung mga resibo. Resibo kung magkano yung binayaran sa pag-apply ng green card. Yung sa akin lang. Hindi kasali yung sa anak ko. Kasi nag-apply na rin ako sa para sa application for employment authorization. So magkahiwalay sila ng resibo. Yung bayad dito, $260. Yung para sa sa employment authorization. Tapos itong sa naman, sa application to register permanent residence or adjust status, yung para sa green card, ang binayaran ko ay $1,440. Ang susunod marireceive ko pagkatapos ng biometric ay interview notice, which is pagkatapos ng biometrics mo, 3 buwan yung inantay ko. Pero depende naman yata sa case, kasi hindi pare-pareho, yun ang sabi nila. Pero yung sa akin, nagantay ako ng 3 months. Nagantay ako ng 3 months bago na-receive yung interview. Na-receive ko yung interview parang February. Yung notice interview, na-receive ko February. Tapos yung schedule ko ay March 6 na siya, 2026. Diba? Bago lang. Ngayong 2026 lang. Ganun katagal ang process dito. So hindi weather ang struggle dito pagdating mo sa US, kundi yung pag-apply mo ng green card, kasi hindi madali. Tapos ang pinaproblema ko, grabe, sumasakit yung ulo ko ng time na yon, kasi problema ko yung anak ko, kasi dapat sa mga na-receive kong mga notice galing sa USCIS, nandun din yung pangalan niya naka-include or di kaya naka-separate, pero the same time na marireceive, kasi the same time naman kami nag-apply, diba? Tsaka under siya sa akin kasi Kito nga siya K1 ako, siya ang Kito ko. Ang pinaproblema ko, wala yung niya, wala yung pangalan niya sa lahat-lahat ng mga na-receive ko. Tapos isang araw,
naka-receive ako ng isang makapal na package galing sa USCIS, which is ito na yun. Kailan ko ba ito na-receive? Kaya doon ako kinabahan. Sabi ko, bakit ang kapal? Kasi dapat pag tuloy-tuloy yung process, wala kang matatanggap na ganito, kundi lang, yung mga card, yung mga notices lang galing sa USCIS. Pero nung binigay ito ng asawa ko galing doon sa sa mailbox namin, kinabahan ako. Umakyat ang dugo ko. Biglang tumaas yung blood level, yung blood pressure ko. Kasi nga, nung pagbukas ko, ito, di ba? Hundreds of paper. Ganito kakapal. Yung na-receive ko. At saka nakalagay dito ay, we have rejected your benefit request for the reasons indicate on Form I-797C, Notice of Action. Your rejection benefit request will not retain a filing date. You may submit your benefit request as a new filing if you are able to correct the issue that caused the rejection. Umiyak ako. Ayan, naiiyak pa rin ako. Kasi, ito, yung sa anak ko, ito yung sa anak ko na application form. Lahat-lahat ng mga documents ng anak ko nandito, ibinalik ng USCIS sa amin. Reject yung niya, na-reject yung sa anak ko na na green card, na application. Tapos ang nakalagay dito, if you do submit your benefit request again, please enclose this letter with your submission. Ang laki ng di ba? Ang laki ng letra dito sa baba. Ang sabi, place this letter on top of your new filing package. So it means, babalik kami sa umpisa. I-gather yung lahat-lahat ng document nung sa anak ko. Tapos magre-reapply ulit. Biruin mo, gano'ng katagal yun, di ba? Tapos napatanong ako, bakit? Naluluha ako, umiyak ako dun sa umiyak ako sa harap ng asawa ko. Sabi ko, bakit? Tapos yung iniisip ko na, masisend yung anak ko pabalik sa Pilipinas. Sabi ko, hindi pwede. Kung uuwi yung anak ko, kung babalik yung anak ko sa Pilipinas, siyempre kasama ako, di ba? Wala nang iwanan. Tapos yung nakalagay dito, notice type, siyempre, rejection notice. Di ba ang sakit? Grabe, umiyak talaga ako nun. Masakit nga, di ba? Notice of rejection. Kahit ngayon, naiiyak ako. Tapos, ang nakalagay dito na problema lang, iisa lang. Yung public charge question. Aminin ko, may mali din ako kasi hindi ko siya binasa lahat-lahat nung ipinasa sa amin ng agency. Kasi agency yung nag-file lahat-lahat. Tapos ibinalik sa amin, i-review lahat-lahat bago i-submit sa USCIS. May mali talaga kami. May mali ako dito. Hindi ko talaga nabasa lahat yung question. Tapos hindi lang siya nalagyan ng hindi lang siya nalagyan ng answer. Yung answer lang naman doon ay X. I-X mo lang kung oo. Tapos may nakalagay doon yes or no. I-X mo lang yung yes kung nag-a-apply ka doon or isa ka doon sa mga ganun na tao. Tapos no kung hindi. Di ba ganun lang kadali? Pero iisang pagkakamali lang talaga, ayan, balik lahat-lahat. Kaya ito yung struggle ko hanggang ngayon. Diba, pagkatapos ng bakasyon, uwi ng bahay, ang problema nandyan pa rin.
Yes po, yung anak ko, wala pa rin ano. Ako, na-receive ko na yung ano ko. Meron na akong green card. Na-receive ko na after 1 month ng interview. Na-receive ko na siya. So, hindi ako umabot ng 1 taon dito na walang green card. Yung anak ko na lang pinoproblema ko ngayon. Kasi, under pa siya sa akin, K1, K2. Ang payment niya is, ano lang, hindi umabot ng $1,000. Ngayon na separate na siya, yung mag-isa na lang siyang nag-apply, ang babayaran namin sa USCIS, ang application niya, application fee, is 1,440 na rin. Tapos, kumuha na rin kami ng ano, hindi na kami, yung agency, yung agency pa na yung contact sa amin, pero hindi na kami dumaan sa kanila ulit. Okay naman, hindi ko naman sila, wala namang sisi na nangyari. Kasi yung sa akin, okay naman, di ba? Yung sa anak ko lang, hindi ko nabasa. Pero hindi na kami dumaan ng agency. Nag-reapply na kami yung sa anak ko. Nag-attorney. Which is, double pay. Sabi naman ng asawa ko, walang problema. Sabi niya, pera lang yan makikita. Ayaw niya kasing uwi kami ulit sa Pilipinas. Di ba, andito na nga. Kaya sabi niya, andito na kayo, gagawin natin para dito kayo manirahan, magkasama na tayong lahat. Kaya nag-reapply kami, kumontak kami ng abogado. Saka ko na sasabihin yung pangalan pag okay na. May nag-recommend din sa akin, sasabihin ko rin yung pangalan pag okay na. Saka, yun. Tingnan natin. Yun ang struggle ko ngayon. Hanggang ngayon, di ba? Mag-iisang taon na kami dito. Yung anak ko, ang problema ko, paano siya makakapasok sa school? Hindi pa siya nakapag-aral dito kasi nga may mga kailangan na na document. Kaya mag-update ulit ako saan. Mag-update ako pag maka-receive na kami ng sulat galing sa USCIS sa anak ko. Pero hanggang ngayon, ito yung struggle talaga pag dumating dito sa kaya yung iba na may balak na pumunta dito through fiancé visa, wala namang problema. Pero marami na kasi nagbago ngayon. Mas tumagal ngayon ang process ng USCIS kasi iniisa-isa talaga nila. Ganun sila kahigpit na ngayon dito. Yung sa sa interview ng USCIS, wala pong problema. Huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan kasi sobrang dali. I mean, nung interview ko ng USCIS, ang dali. Sobrang dali talaga. Wala nang 5 minutes. Kami ng asawa ko. Yung asawa ko, yung anak ko at saka ako, 3 kami ang pumunta. Kasi nga family kami. Walang kahirap-hirap yung interview. Basta alam mo lang lahat yung isasagot. Tsaka hindi naman sila nagtatanong ng lahat-lahat ng mga detalye kasi may hawak naman silang na papers, di ba? So yan, ang struggle ko ngayon ay eto. Sumasakit talaga yung ulo ko sa kakaisip. Hanggang ngayon nag-aantay pa rin para sa anak ko. Sana para naman makapasok siya. Kasi nag 6 years old na siya nung April. Hindi pa siya pumapasok. Ayan lang muna ngayon. Sobrang haba na to. I-update ko kayo ulit sa pag may ma-receive na kaming sulat galing sa USCIS. Diba? Hindi puro saya yung pag nandito ka na sa sa Amerika, hindi puro saya. Lalo na kung yung bago ka pa lang. Yung pag-apply ng green card, hindi basta-basta.
Buti nga yung asawa ko, maano siya, super understanding niya. Yun, pasalamat talaga ako sa kanya. Kasi naiintindihan niya yung lahat. Update ulit ako pag makaka-receive na ako ng sa anak ko na ano. Kaya pagdasal niyo rin ako, pati yung anak ko. Ayun mga mamis, dito lang muna. Salamat sa pagsama. Di ba hindi lang puro garden pagkatapos ng bakasyon. Ito pa rin yung iniisip, yung problema na naiwan sa bahay. See you sa susunod po na update tungkol sa struggle namin dito about sa green card, lalo na yun sa anak ko. See you po. Thank you.